ano po ulit itong siyam na sasakyan na ito, sir? At lahat po ba ito nakapangalan kay Zaldico o sa mga kumpanya na may kaugnayan sa kanya? Sige po, sa unang tanong niyo po, ito po ay siyam na sasakyan, isang Rolls-Royce, tatlong Escalade, dalawang Lexus, isang Benz na van, isang Toyota Sequoia, at yung isa po na Land Cruiser yung hindi po namin dinatnan, no, dahil nung morning daw po ay nailabas na ito doon sa parking facility, no. Patungkol naman sa inyong tanong kung sino po ang nagmamay-ari, ito po ay nakapangalan sa iba't ibang mga kumpanya, no, na nakapangalan naman doon sa ating 5 search warrant. Yun po yung registered owners, kung kaya't yun po yung inaplayan natin ng mga search warrant. Meron po ba nakapangalan siya kay Zaldico? Wala po tayong nakitang nakapangalan directly kay Mr. Saldico. Ito po ay nakapangalan sa mga kumpanyang iniuugnay po sa kanya. Pagka po ganyan, na wala sa kanya mismo at doon lang sa mga kumpanya na iniuugnay sa kanya. So yung operation mismo itself, may kinalaman po ito sa flood control scandal or may nag-tip sa inyo na may mga nakapark na sasakyan na posible nga pong may problema sa importation permits? Yung dalawang bagay po yung inireport, no, at yun din po yung nagbulang intelligence information sa ICI. Ang nireport po sa kanila ayon kay General Azurin ay meron pong mga luxury vehicles na parang itinatago doon sa parking facility ng condominium unit na ito, no. Dahil yun nga po, no, napapansin nila na parang iniiba-iba yung pwesto, tinatakpan. So yun po yung unang suspetsa, at ang dinagdag pong impormasyon mula po kay General Azurin ay suspetsa daw po nila baka po pag-aari nga daw po ni Mr. Saldico. Pero dun sa aming verifikasyon sa LTO, yun nga po, no, nakita natin iba ang registered owner, at nakita rin po natin sa sistema ng BOC wala po siyang kaukulang import entry, kung kaya't yun po, no, inaplayan po natin ito ng search warrant dahil papasok na po siya sa jurisdiction ng Bureau of Customs. Oo, sabi niyo po may nag-tip. Kailan po yung pagtitip na ito? So sa ICI po itinip ito kasi si Azurin po ang binabanggit ninyo. At gaano katagal bago po kayo nag-decide na kumbaga i-seize na itong mga sasakyan na ito? Yung detalye, DJ Chacha, nung parang informant po nila, siguro po sila ang mas maiging makakasagot, no? Pero as far as yung pong pag-relay ng intel information sa Bureau of Customs, actually po, before Christmas pa po ito na-relay. At in fact po, no, nag-prepare na po tayo to apply for a search warrant December 23. Kaya lang po, dinatna na po tayo ng holiday. Sinubukan pa nga po nating habulin sa korte, kaya lang di na po tayo umabot. Kaya po tayo itong Enero na lamang po nakapag-file po ng application po talaga natin. Oo, pero but since yung registered owner ay hindi mismo si Zaldico at ito nga po ay kumbaga hindi siya yung actual user nung kotse, mayroon po bang loophole doon? Kasi paano papalabasin natin dito? Beneficial owner siya ng mga sasakyan kasi konektado sa kanya yung kumpanya na nagmamay-ari ng mga kotse. Kasi ang assumption ko po dito, yung operasyon may kinalaman pa rin sa flood control dahil nga po the tip came from ICI, from Azurin. Well, yung conclusion na yan ay yung kumbaga yung connection na lang, yung linkage na ini-establish ng ICI, no. But to answer your question directly, ma'am, as far as the BOC is concerned, ang tinitingnan po talaga natin ay yung object, no. Kapag po ito ay dumadaan sa importation process, hindi po talaga, kumbaga po parang bulag po ang BOC as to the political side or yung iba pa pong aspeto ng paglilink ng mga kumpanyang ito kay Mr. Saldico, no. As far as we are concerned, tiningnan po natin yung importation process ng mga imported vehicles na ito, at kapag may makita po tayong pagkukulang dito, whether sa import entry or pagbabayad ng customs duties and taxes, maaari pong mag-exercise ng discretion at jurisdiction ang Bureau of Customs, regardless po kung ito po talaga ay malilink nila kay dating Congressman Saldico.